So happy Sunday mga Lods. At pauwi tayo ng Cavite ngayon kasi may ginawa tayo kanina. So ito na yung vlog natin ngayon. Vlog na natin itong pauwi tayo ngayon mga Lods. Grabe no, ang tahimik oh. Grabe no, ang tahimik dito sa Manila ngayon. Mukhang yung mga tao parang nasa bakasyon pa rin. Mukhang sinusulit nila yung pagbabakasyon sa probinsya. Eh syempre bihira naman yung long weekend eh, diba? Kapag nandito ka sa Manila puro trabaho din naman. Syempre enjoy mo rin kapag magbabakasyon. Yan. Bayan. May balance pa tayong 397. Talaga sabi ko hindi alam kung may cash link kasi ang pagkakaalam ko tinanggal na nila, pero ba't ang haba pa rin yung pila dun sa kabila no? Nakakapagtaka kung wala ng cash link. Kasi kita nyo naman wala nang nakalagay na cash lane eh, sa taas, diba? Dati mayroon eh. Uy, may dalawang big bike sa likod natin. Mukhang ayun o, BMW to. Tsaka Ducati itong nasa likuran natin. BMW yung mauna yun o. Tapos itong nasa likod natin Ducati to sigurado. Itsura pa lang niya. Bitin tayo, no? Bibitin tayo. Wala, bitin. So, ang kulang na lang sa kanya grass guard. Ayan, grass guard na lang ang kulang sa kanya. So, pinag-iipunan na natin yan. Ayan o, diba? At tuminto lang tayo dito para mapakita ko kasi may nagtanong sa atin about sa inkay natin. So yung normal issue na naman nito kadalasan sensor, side stand o kaya gear sensor. So yun lang naman yung kadalasan dyan eh. Hindi naman ganun kamahal yung mga sensor nito, hindi katulad ng mga branded. Kasi mga branded akala nyo ano, hindi nasisira agad yung mga sensor. May mga factory defect din sila na hindi lang binablog ng iba, ayaw lang ilabas, pero mayroon dyan. Totoo lang mga Lods, ang daming mga branded na nakikipagpalit sa akin guys, sa totoo lang. Bakit? Sa maintenance doon sila nagkakatalo, kasi maintenance na NK natin para kang naka-underbone. Hindi katulad sa mga branded, pinakamababa mo dyan siguro mga 5,000 sa langis pa lang. Mahal lang mga branded, mahal lang mga langis na nilalagay. Sa atin mura lang ang nilalagay natin na langis dito, motul. So yung pinakamurang motul lang ang nilalagay natin kay NK. So kapag nagpa-change oil tayo, umaabot lang tayo ng pinaka mahal na dyan kapag bagong langis is 2,000. Tapos may matitira pa doon kasi 3 litro yung bibilin mo at ang magagamit mo naman ay 2 at 2 liters and 200 ml ang magagamit mo. So yun lang mga idol. Kung mayroon pa kayong gustong itanong
sa Engay kung ano yung mga kailangan na ano, mag-comment lang kayo mga lods. At sasabihin ko sa inyo, sasagutin natin yan. Hindi naman kasi sirain talaga si NK eh. Huwag mo lang ipaparimap. Sa totoo lang, di ako naniniwala sa remap sa dami kong nakausap. So una lang daw maganda. Maniwala ko sa hindi. Maraming magsasabi dyan na ano, hindi totoo yung sinasabi ko. Ako ang dami kong nakakwentuhan na naka-engay, nagsisi silang nagpa-remap. Kasi nagpa-remap sila, totoo, bumilis, lumakas yung hatak. Pero hindi nagkatagal, bumalik din. So ang engay kasi parang hindi siya compatible na pakialaman yung ACU, no? Parang hindi siya pwedeng i-remap kasi bumabalik din sa dati, tsaka nagkukos, nasisira ang ECU ng engay natin. Kung hindi mo gagalaw yung ECU nya, hindi magiging sirain ng engay. Eh magkano ang ECU pag nasira? Nagkakamali 11K. O, di ba? Sa engay natin yun ha. Hindi ko lang alam sa mga branded, no? Na unit kung magkano. Pero sa engay alam ko mga 11K. So, yun lang mga lods. At dito na tayo magpapaalam, no? At malapit na tayo sa bahay. So ride safe lagi mga lods. At sa mga gustong magtanong about sa engay natin, kung magkano yung mga nagagastos natin, mag-comment lang kayo mga lods, lalo lalo na sa mga pag-chase oil natin.